No! Naku, walang Hello, comics people. type? Live na tayo. EK. Ay, ganun ba yun? Live Hello, comics people. Ako Okay. si Mel Casipit. Kasama ko si Francis Martilino. Kasama ko si Francis Martilino and very special yung guest natin ngayon. Nagbabalik yung una kong interview kay Comic Ninja sa nung 2017 yata yun, ng MABF. Tapos audio lang. Oo. Oo. Ngayon, live. Pero, Share ko na, Mel. Okay. Ayan. Hello, Kong? Hello. Hello ba ako? Oo. Ayan. Hello. Hello, Mel. Hello. Share muna natin yung links. Okay. Hello, Mel. Nakakabahan na kasi, Mel. Oo. Umuulan ba Share sa muna gawin natin mo? Umuulan ba sa gawin mo? Kaya ganon? Ganyan lang yata talaga net niya lately, yung mga recent na episodes. Oo. Ayan, nagkamera naman siya. Oo nga. At least yung mga napanood ko lately. Ayan. Start na tayo habang naglalag si Mel. Hala. So, kamusta po kayo, Miss Ayun, EK? okay lang. Okay lang naman. Kamusta po ang quarantine? May bago po ba kayong skills na na-acquire? Naku. Kumain. Nagluluto po kayo. Ay, hindi. Marami natuto magluto eh. Ay, naku, hindi. Natuto kumain. Talagang Ay, naku. Pero hindi luto. Ay, naku. mas madali kumain kaysa magluto. Yung kain, mabilis lang. Yung luto, matagal. Oo. Kamusta, Mel? Okay na? Yan. Shout out. Okay na. Yan. Let's go. Let's get this going. Hi guys. Hi EK, sabi ni RH. Shout out. And kay Nico Sangka, pogi ni Sir Kong, pa-shout out po. Ay, sorry. Ayun. Ikaw daw. Yun. Shout out, Nico. Ayan. Ayan, so, EK, ayan. So, kailan ka nahilig magbasa ng comics? Ano nga ba? So, nakapunta ako doon sa Comic-Con na huli sa bahay ng alumni. At least yun yung kwento na binibigay ko. So, doon. So, pero yung before, ang alam ko, yung 13, mythology class, yung may pinsan kasi akong taga Diliman, UP Diliman. So, doon ko natutunan yung 13 tsaka mythology class. Nung yung mga Ashcan pa, yung ganun. Pero yung nabasa ko sila properly sa naka-book form na sila. Pero anyway, ganun ko, kaya ko yung basic na kaya alam ang comics. Pero yung ako mismo na sumusunod sa comics, after nung yung interval years na last year ng sa bahay ng alumni, tapos lumipat sa Star Mall, tapos yung nag-permanent na sa sa Bayanihan Center. So mas doon ako sobrang tagal na rin pala. Tagal, medyo. Yun. Yung properly sinusundan ng karamihan, Bayanihan Center na. Yun. Mga 2010, 2011. Pero nung time na yun, Hindi. Tanongin? Nagbabasa na ng comics? Siguro, mga ganun. Pero nung time na yun, nagre-review ka na ng mga comics? Kung yung meron ako, pero yung yung kung lang yung hawak ko, tulad ng ginagawa ng karamihan. Pero yung talagang yung siguro mga yung 2011 na yung mga alam niyo na yan. Doon sa sa Tumblr yata. Yun. Sa Tumblr muna nag-umpisa, tapos WordPress, tapos yung alam nyo sa IG. Yan. Yun yung... sa IG na Sa IG may kasama ng thumbnails. Mas madali mahanap. Oo. May picture kasi.
Ang dami kasi humihingi na may picture. Ang hirap mag-picture sa Tumblr. Kaya, tapos kaya may silip pa sa loob, di ba? Oo, Mas kaya maganda lumipat ako ng ganun. IG eventually. Yun. Ayun, ganda. Tapos doon din ang time na medyo dumadami na kayo. Kaya ang hirap na kaya. Ayun nga, ang dami namin, tapos ang dami pa namin comics. Nabibilang nyo po ba yung yung dami na po nung reviews nyo? Hindi na. Hindi na, mas madami. Many rows times 3 hindi ko na alam kung kano karami yung mga rows Oo, diba? sobrang dami. Pero alam ko 2004 pataas, yun yung alam ko. Kasi sure ako na 2014 nag-umpisa pala yung sa IG. Yun. Paano mo naisipang mag-review ng comics? Hindi, yung medyo kung ano yung hindi, mahilig lang ako na kung ano yung nabasa, tsaka napanood, kukomentahan lang, ganon. Kasi, yung medyo, yun yung kausuhan ng WordPress di ba? Yung basta chika-chika lang, kung ano yung napanood, ano yung nabasa. Kahit na ba western yun, di ba? Yung kahit aling movie yun na kahit sa galing sa abroad, kanay nabasa, yun, chika-chika lang. Tapos i-blog mo sa WordPress. So, ganun nagumpisa. Tapos, after a while, edi nung sinusundan ko na si comics, pati sila na naupisang komentahan. Yun. Tapos, after a while, yung talagang may intention na ba na properly. Yung medyo, kahit paano, medyo systematic. Yun. Tapos may influence ka na rin talaga sa mga comic artist, Sa dami ng reviews. Nung huli namin guest, si GN. Salamat. Nag-review siya dahil sa'yo. Ay! Sorry. Kasi, nadali yata. Pero okay yun, gumaganda tayo. Sorry. Lahat ng overall, di ba? Nadali ko yata si Sir So, di ba, malaking bagay yung yung may reviews. Dahil doon, dumami na rin nagre-review ng comics okay. Si John nagre-review na rin. Si Sir John. RH. Si RH nagre-review. Okay. Si Nino Mejia. Si Nino, alam ko. Si NGP. Si RH talaga. Sige, hanapin ko. Okay. Pero lang, mga piling-pili lang din yung nire-review. Ikaw kasi, madami kang nire-review Ayun. Kasi, so, meron tayong... naisipan mo rin bang mag-review ng foreign comics o talagang concentrated ka lang sa Filipino indie comics? Para makakuha sa lahat sa inyo halos, hindi ako makakabili. Hindi na ako talaga halos nakakabili sa ng iba. Promise. So, kaya saka halos, mas mahal pa yung comics natin, yung indies, mas mahal. Siguro. Yun. Kasi ang sa atin, 20 pages, 100 na di ba? Oo, naglalaro na ng 100 hanggang 150 ngayon. May mga 200 na rin ngayon. Oo. Ngayon, so, magkumpara tayo, quick comparison. Nung mga 2011, nung mga 2011, magkano yung ginagastos mo sa pagbili ng indie? Tapos, recently, mga last year, magkano na yung nagagastos mo? Well, yun kasalanan na rin ng mga gobyerno natin yun kung bakit tumataas yung presyo Di ba? Pero lahat ng comic artist. Around 50 pesos, ganon. 50 to 50, 80, 100, yung mga ganon. Naglalaro doon. Yung mga presyo nung around 2011, yun. Ngayon wala nang 50 ngayon talagang papel na papel yung kung paminsan-minsan na may 50 pesos, yun. Kuwari, yung Kanto Ink minsan malakas ang loob. 50 pesos pa rin pero papel. Yung hindi kami sa Point Zero may mga 50 pa rin kami dun. Yun yung pambabarya Oo, hindi na kaya Mick 40 pesos. Hindi ko na nakita. Dati may 20 pa nga. Hindi ko na nakita yan. 20 pesos, maliit yun. Yung mga experimental scene na yan.
Yeah. Ngayon yung 20 pesos. Pag nagbe-presyo nga ako ng... Sticker na lang yan, oo. 20 pesos. Isang kaya, sticker. Yung sticker. Ayan. Yun ang May kami, may mga phone-in questions kami, EK. Sige. Sige lang. So, meron ka kasing ginawang libro, di ba? Yung Jumper Chronicles. Sige. Si Santa Anita, may difficulties ba in regards with it being translated to Filipino? Especially especially if mas nai-interpret mo yung gusto mo sabihin in English. May mga parts ba na feeling mo hindi same delivery from the time you wrote it? Ayan, libro. Ayun, ready pala. Ayan, libro. Sinabi nyo eh. Ayan. Pero ito yung libro. Okay. Adarna House po siya. Yung translator po, si Suk, na gumagawa ng Supremo under Adarna House din. Pero so yung mga kung nagka-problems doon sa translation, pina-check naman sa akin yung translation. Tapos if ever na nahirapan, meron kasi talagang may mga scientific words talaga na walang Tagalog. Yun. Or kung subukan mo talagang Tagalog, yung pipilitin mong Tagalog, sobrang lalim na kawawa naman ng ang babasa. So parang may konting balance na may ni-retain na English, merong mga talagang tinagalog as best as possible. Tapos ang intindi ko sa gawin ng Adarna, may discussion naman din kung paano yung best translation ng ibang word na kung sa okay naman yung translation. Yung nagulat nga ako na tsaka maraming at least yung nakabasa nung pareho kasi meron naman ibang friend na alam yung English, aram din yung Filipino na version. Na naman daw na nakuha naman ni Sir Sisok yung yung feeling ba nung nung original sa English. Ayun. Yun lang yan. So, nakapasalamat ako ng bongga. Maglalabas din ba ng English version nung libro o talagang Tagalog na talaga siya? Several times nang tinanong yan. Hindi ko alam kung paano ko siya gagawin na i-release na English na lalo na yung hindi masyadong tutunggali ba doon sa traditional version. Yun ang comic version, may kakaroon? Wala akong balita. Oo nga. Wala akong balita. Alam mo, yung isang novel yan, pwede umabot ng mga 5 books kung comic siya. Talaga? Ganun siya kahaba, Mas depende mabilis sa talaga mag-interpret. Depende. Oo. Ayan. Follow-up question dun sa kanina, EK. Ano preparations na ginawa mo into writing this novel? Did you do all the work, editing, proofreading, etc. before mapunta sa publisher? Matagal na ba itong idea mo with Santa Anita? Matagal na siyang idea. Roughly 10 years na siyang idea. 10 years din. Ayan, roughly 10 years na. So parang several times na rework. So yung first draft yung first version na pinasa ko sa kanila, edi syempre ako yung nag-edit noon, nag-check noon, so yun. Tapos pero yung bago doon sa yung stage na ita-translate ni Sir Sisuk, mga 2 o 3 back and forth between ako tsaka yung editorial team sa Adarna House mismo. Yan, para yung sana may dagdag na ganito, sana paki-explain nga papuri yung ganito, ba't may kulang pang ganyan, yung ganun. Yun yung mga dinagdag lang. Yan.
Matagal din siguro yung yung kunyari yung back and forth, kung ano yung mas okay, yung discussions nyo ng publisher. Ano nga ba? Or Roughly... mas sila? Maluwag sila in regards to the content? Depende siguro sa storya, kung ano yung... Tsaka depende siguro sa tao. Pero ako, around... Ano ba? Roughly hindi umabot ng 1 year, pero more than total 6 months yung yung overall na back and forth. Oo. Pero nung yung final na, mga ilang na lang yun, ilang buwan-buwan na lang yun. Yung konti lang, 1 or 2 months na lang yung sa final na na editing part. Yun, na back and forth. Mm-mm. Ayun. So, yun. Ito, about comics naman tayo, EK. Sige lang. Mga hard-hitting questions tong phone-in question namin eh. Sige. How do you define manga style in a Pinoy way? What makes it a good combination of manga or Pinoy? Or do you have a criteria for that? Ano mga usual hirap na napapansin mo? Since hindi ako artist, wala ako sa lugar. Hindi, wala ako sa lugar para magbigay ng criteria. Okay. Na for judging. Pero parang ang yung parang I guess yung rough standard ko of sinasabing ito yung manga style. Sila hindi si Tepay. Mactan. Okay. Yung ginamit niya sa Mactan 1521. Tsaka sa Mark, nakakalimutan ko na naman yung verse niya. Hala. Mark 9, verse 47. Oo, yan. Yun. So, at least yun yung starting definition ko. So, sabihin, yung point mo na, kita mo naman na hindi siya classic comics ang style, diba? Tapos, kita mo naman din na hindi superhero western comics yung parang yung style nung yung Alamat Team, 'di ba? Yung 'di ba, yung mga superhero. So, 'di ba, meron yung style, meron yung kita mo yung mga yung mga yung mga hindi expectations. Yung mga usual na meron sa manga na malaki mata, medyo bongga ang buhok. Pa-diagonal yung mga panel, tsaka yung may ma-action ba, tsaka pero meron yung mga ganun na yung mga expected na meron sa manga, pero starting kay Tepay and yung starting kay Tepay, medyo na yung mga komikero, medyo nararamdaman na nila kung paano gawin yung comics na sariling atin, na hindi tayo kumokopya ng manga style. Yung tipong, kasi nakikita ko yan yung lecture dati na binigay yung comics history. Di ba may face na mukhang Dragon Ball Z? yung Dragon Force, yung comics yung gawa. Di ba? So, para alam mo may pinagkokopyahan. Pero after nung panahon ni Tepay, medyo nakukuha-kuha na natin kung paano gawin yung style na yon na pero atin. So, marami na halos lahat na nang gumagamit ngayon nung style na yon, alam mo nang galing sa atin eh. Kuwari si Sampay, alam mong Pilipino. The way kumikilos yung mga tao, alam mo mga Pilipino sila, the way sila mag-react kahit na ba may sweat drop alam mo mga Pilipino na hindi gaya-gayang mga gaya-gaya sa ibang bansa silang mga characters. Tapos ang school sa Pilipinas ng school, yung mga kalye ay atin na sari-sari store na, gano'n pero hindi as trappings lang, yung yung alam mong Pilipinong story ang dinideliver, pero yung lang mas comfortable sa kanila na yung style yung may medyo malaki mata at yung may manga trimmings yan. Ganon. So, baka sa writing din, meron din sa writing tsaka sa yung sayo. Yung sayo. Shout out kay Francis Martelino. Yung sayo din. O, di ba?
Oy, 'di ba? Hindi mo kahit na maraming maraming kinukuha from manga. Alam na nating Pilipino yung nagdo-drawing, alam nating Pilipino yung mga characters, alam nating Pilipino yung andar nung story ba. It's ba hindi walang Hapon na character na gagamit ng sineras sa kamay. Hindi uso sa yung gano'n. Yun parang mahirap explain sa sa foreign audience yung mga jokes natin dito. Yun nga. So, ayun. Yung yung the way tayo mag-deliver ng jokes, medyo nararamdaman mo na Pilipino, gano'n. Hindi siya gaya-gaya ng hindi na siya masyado gaya-gaya sa iba. Kahit na yung mga nasa webcom, hindi na sila sobrang gumagaya-gaya sa iba kapag ginawa nila yung yung mga material nila. Yun. Tingin ko rin face yun no? Pag bago ka sa comics, isa talaga gagaya ka muna Pati yung mga pangalan, yung mga character. Tapos yung mga art style, hindi pa sobrang defined. Kamukha kunyari, Dragon Ball talaga. Tapos ibahin lang yung mga pangalan. So eventually, nagbabago rin naman. Oo. Parang gano'n naman talaga sa umpisa. Hindi pa paano ka pumipili ng comics na bibilin. Kasi hindi mo naman pwedeng bilihin lahat ng nasa, halimbawa, Comic Con. Hindi mo naman pwedeng isa-isa na, okay, I want that, everything, ganun. Hindi naman pwede. Paano ka pumipili? I want to buy this club. Hindi ko kaya yun. Hindi. In general, within budget, in general, pagbibigyan ko ng pagkakataon yung karamihan naman ng tao, yun, na nakalatag. Pero ang expectation ko, medyo maayos naman yung harap. Yun. Kahit, kahit papano, kahit sa mabilis na paspas, makikita mo na may maayos na dulo. Kasi kahit niya yung ayun. Yung ganyan na medyo mararamdaman mo na may pinupuntahan yung kwento. Yun. Tapos na medyo ayos naman yung medyo ayos yung art sa loob. Yan. Magaganda yung comics sa likha mo. Oo. Tapos tsaka medyo in general ayos yung presentation. Yun. Pag pag yung ganun, pag bibigyan kita ng pagkakataon, yun. Hindi. Wag naman yun, tsaka yung wag naman syempre sobrang mahal na yun. Meron pa rin weirdly merong hindi pumapasa diyan na parang saan pumunta? Walang walang maayos na dulo. So ano yung hinahanap mo sa isang comics para okay, I'll give this a chance, bibili ako ulit ng issue number 2. Ayun. So binasa mo na si kwento, tapos so meron kang nakilalang character, may istorya kang naintindihan, maayos naman yung pag-deliver nung kwento. Tapos yung meron yung yung sinasabi ko lagi na sakto yung tapos nung kwento. Yun. Hindi bitin. Yun. Kasi meron at medyo marami na na bitin yung dulo or siguro kinakabahan na baka or yung may balak pang part 2 so kulang yung binibigay sa Tsaka yung iba halatang hindi lang umabot sa deadline. Biglang wala na. Yung first naiintindihan part, ko naman yun. Fully ink, tapos yung last part, lapis na lang. Madali na. Ayun. Oo nga kasi yung medyo naintindihan ko naman yun. Pero yun nga, so may so natapos sa dulo ng medyo maayos, tapos saktong bitin lang na interesado ka sa sa kasunod. Yun.
May mga comics kasi akong nababasa dati na binasa ko yung issue number 1, parang wala namang nangyari. Meron ganyan. Oo. Ano yung iba sadya, parang... Mel, yung iba sadya, yun yung gusto nilang ma-evoke na feeling, yung wala ka na pala. Yung iba ganun talaga. Ganun ang indies, Mel. Ganun medyo tayo yung high art sinasadyang bitin. Hindi, sinabi ko na minsan yan Hindi bitin, EK, as in empty. Emptiness mararamdaman mo after mo basahin. Hindi bitin, as in empty ka lang talaga. So deep, man. High art yun. Wala. Avant-garde. Ayun. Ang targetin nyo, pilot, mga friends. Hindi, hindi first issue. Yan. Sinabi ko dati yun na ang targetin nyo doon sa unang-una, lalo na kung may balak na part 1, part 2, parang pilot sa manga. Yung 'di ba, yung huhusgahan. Yung una, pag nakalusot yung una, nakapasa sa ratings nung first yung pilot, itutuloy, 'di ba? So Jump, no, sa Shonen Jump ganun, pilot muna. So yun, so ganun sila dapat mag-isip. Oo. Dapat sa few pages pa lang mahook na yung magbabasa para hindi siya mahirap yun. Pabor. Kahit hindi naman first few pages, pero yung pangkalahatan, ganun, nung mga binigay na pages. Yan. First panel pa lang, no? Yung sa akin ganun first panel pa lang, fiestangin na agad. Yan. Give me the second issue. Ayos. Tas mura dapat. Yung short comics ko, yung Baboy, 8 pages lang yun, pero kompleto yung story niya. Di ba? Di ba? Kaya naman yun. Ang hirap na gumawa ng tapos na story sa 8 pages. Si Kuya Mel talaga, Naalala ko, bata pa ako nakabili ako. May question ulit tayo kay Miss Joanna Tinio Calino. How do you go about reviews? Medyo broad scope yun, pero sige, try natin. Sige. Nung nag-lecture ako sa LB, ang sinabi ko parang sandwich lang naman yung in general na sinasabi ko So, maganda. So, yung umpisa, yung kwento nung comic na sinupply, tapos kung ano yung mga comments, so nice, medyo not so nice. Tapos yung dulo na hopefully nice. Yan. Positive, negative, positive. Yan. Sandwich. Yun, ganun lang. Hindi kasi ako artist, so obviously wala ako ng mga masyado nung tones, bleed, na yung mga naririnig ko kay Sir John, hindi ko kaya yon. Pero yung kay Nino, pati yung size ng yung mga gilid-gilid, yung kapal, pati yung GSM ng papel. Magaling sa kanila. So, siguro may stress test pa yun sa future, ipapasagasa yung comics, susunugin. Nabangan ko nga kung nabangan ko kung pati amoy. Amoy toner. Ito amoy lavender. Amoy lavender. Ito frankincense. Kasi naman gumagawa naman siya talaga ng comics So okay lang na na i-komentahan yan. Ako hindi. So yung pacing kung paano paano dinideliver yung kwento, tapos yung paneling, naintindihan ko ba yung pag-panel ninyo? yung or magulo ba yung yung direction nung nung pagbasa, yung the way pinapabasa niyo yung kwento. Yun. So at least yun kinokomentahan ko. Yun. Tsaka kung paano yung at least yung basic ng art style, kung anong direction. kung kung western, kung manga style, kung classic comics, yun. Or ibang-iba, alternative. Yan. Ito, may comment si Nino. Paano po magiging go find and maybe go find the rating? Ako nasa go find na yata ako Buti naman. Adi maganda siya. Maybe maganda. Go find, mga nasa 7, 6 to 7. Hindi, kasi meron yung di ba nakalagay naman sa review na medyo may problema dito, may problema dyan ng konti, pero ayos naman siya. So, baka kasi meron naman yung meron naman yung klase na kinomentahan ko na medyo may problema dito, may problema doon, pero yung ibang tao, okay lang sa kanila naman yung kwento, tsaka yung yung comic, di subukan pa rin nila. Meron naman din yung pinakamadalas nangyayari yan do sa yung side of the spectrum nila nila Julius, nila Giselle, na
may taong gusto yung style nila, merong mga hindi. Yun. So kung yan yung kasundo mo, edi baka pabor sa baka hindi lang ako yung yung pinaka best audience for it, pero ikaw yung audience for it, edi baka ikaw matuwa, 'di ba? So yun. Yung pala may question ako doon. Di ba mahirap mag-review kasi sobrang iba-iba yung mga local comics natin? Sobrang lawak ng mga klase na meron sa indies May sobrang alternative, may manga, western. Oo. Minsan sa hindi masyado yung more like ang problem kasi yung dami kaysa yung klase. I guess hindi mali. Kasi syempre yung may hangganan yung yung authority ko on the art. Yun. So ang mas yung dami ninyo na merong manga dito, may alternative, may superhero, so medyo marami. yun yung medyo hirap doon. Ikay, may question kami na sige. Alam ko tinatanong nagwa-wonder talaga yung buong comics community dito. Wow. Kasi palagi kang naka-headset naka-ganyan kayo headset ka. Anong paborito mong music? Ano yung pinapakinggan mo dun sa headset na yun? Ha? Dito? Mga podcast. Kapag bumibili ka ng comics na naka-headset kang ganun, anong pinapakinggan mo? Wala. Hindi, pero biro, wala. Wala. Talagang pantakip lang siya para hindi ka guluhin ng mga tao. Ginagawa ko rin yun, okay lang. Hindi. Kaya mo maistorbo. Kunyari lang meron. Hindi rin. Hindi rin. Dito lang ako umaamin na hindi. Kaya ko siya ginagamit. Partly kasi it's not speaking against either convention kasi naintindihan ko naman kung bakit kailangan. Pero yung malakas yung maingay yung scooter. Oo nga. Yun. Nakaka-stress nga yun. So yun. Pero yun lang ang dahilan. Walang iba. Hindi mo pala narinig yung nung recent na yung pinapatugtog ni GN yung sa yung ads ng comics niya. Yung Ariana Grande, hindi mo naririnig nun. Hindi, naririnig ko pa rin yun. Pero mahina na lang. Nakita ko yun. Grabe, shout out kay GN. Basta wala akong galing kay kanino. Basta galingan nyo lang. May phone-in question ulit dito. Sige. Ako, sabi ni Mitzi, how do you see our comics evolve throughout the next years or decades? Are Grabe there mga questions sa suriin. Kaibiganin nyo na yung ASEAN. Yun na isang sasabihin ko. Sige, masaya ako kung pati Amerika, sige. Pero yung nakita nyong inuumpisahan ng pick-off, panindigan nyo na. Mag-umpisa na tayo magkaibigan ng ASEAN. Kasi yung sinasabi ko rin nung Comic-Con, mahirap ito na puro tayo lang ang nag-uusap. Yun. So, yung walang pinupuntahan ang ginagawa ng lahat bukod sa tayo-tayo. So, parang so kailangan syempre may ibang audience na rin para rin para may incentive din na gumawa pa lalo ba. Kasi meron lumalaki na yung readership. So, meron na nga malaking readership nung nag-digital kayo. Di lalo pa kapag yung mas marami yung kung naka-achieve na tayo ng readership sa ASEAN man lang muna, kahit na wag munang US at UK at Europe. Kahit ASEAN lang muna. Yun. So, yun, maghanap na medyo kaibigan na natin yung mga yung mga kapitbahay na naman, friendly naman. Yun. Totoo. Marami ring mahihilig mag-comics sa Indonesia nung pumunta ako doon. Ang dami nilang comics. Grabe, sobrang dami nilang comics. Yun naririnig ko, nakakainggit nga eh. Isa pala, yung alam natin comics, pa lang yun, Luzon pa lang. Malay natin, diba? Dami pa. Yung tinitignan ko yung sa webcom na group, ang dami.
Mga bago. Meron pa minsan na yung nalulungkot ako na yung merong mga ang intindi ko yung mga taga Cebu tsaka Iloilo ba? Yun. Na paminsan-minsan na sa Comic-Con. Yun. Si ano nga ba? Bumabiyahe pa sila. Di ba? Yung mga taga Cebu, ang sisipag nila grabe. Kaya shout out sa kanila. Tsaka meron din mga taga Norte nung minsan saan ba ako naligaw? Taga Baguio. Oo, yan. So, yun. Taga La Union. Kaya bumibili talaga ako pag pag yung mga ganun. Pasulit din yung punta. Tsaka magagaling madalas. Di ba? Hindi ka naman luluwas di ba? Kung hindi ka bilib sa gawa mo, hindi ka luluwas kaso Maynila, yun magbenta. Since Manila bound ako, ang alam ko yung mga kayo, yung mga NCR lang, yung mga nandito. Ang dami pa siguro niyan. Kaya yun. Ikay, paano ka di ba sa dami ng nabasa mong comics, ano yung mga recurring tropes na napapansin mo? Nako, yung na. School. Iba isa lang nagko-comics pero halos pare-parehas sila ng team. Mga kwentong school. Tama naman na yung mga folklore stories natin. Ayos lang yun. Mga iba-ibang atake ng folklore stories. Wala akong reklamo dyan. Okay lang yan. Iba-iba. From comedy to horror. Yan. Okay lang yan. Wala akong kaso dyan. Tapos, mga pag-ibig, tsaka ibang mga marami, yun nga, tama yung sinabi niyo lately na meron mga political, kasi nga naman, itong gobyerno natin. Masisisi mo ba sila? Gagawa dyan. Tapos, tsaka yung mga college, ang pinakamadalas nila, yung introspective, yung mga ganon. Okay naman yun. In general, ayos naman silang umatake nun eh. Yun. Yung mga, mga depression, anxiety, gano'n. Which is, dapat naman na-address. Yan, autobiographical, yun. Nalulungkot lang ako pagkatapos nila mag-college, bumibili na lang. Ay, pala, may genre ba na tingin mo nagkukulang? Yung hindi ganun ka-represented na genre? Hindi, lahat naman. Konti lang gumagawa. Pambata. Ayan. Pambata. Ay, matagal nang nire-request. Matagal nang hinihingi yan. Gagawa na ako ng pambata. Oo. Kasi yung kunwari, yung pino-point out ni Ma'am Sherry, si Lakan at Makisig, hindi naman kwento yun ni Lakan at Makisig pero ng tatay niya, si Gio. 'Di ba? Si Gio's Desk, 'di ba? So, pero yung pambata, walang wala. Yun. So, wala kayong wala kayong combatron na na pang-inganyo ng chikiting na na basahin kayo. Wala na yung Quezon, 'di ba? Na wala na. Nag-out of print na. So, tapos yung mga private iris hindi naman na hindi na uma-under din. So, yun. So, wala halos na na pang-inganyo sa bata na magbasa ng comics. So, therefore, kung walang nagbabasa ng comics na habang bata, parang kayo, yung mga common na kwento ng mga tao, nagbasa ng Combatron, tapos naging komikero, yun. So, kung hindi nyo sila bibigyan ng similar na kwento, paano magkakaroon ng comics pa, 'di ba, in the future? Yun. Totoo. Start them young. Medyo. Kaya nananawagan kami sa mga comics creators ng buong mundo na gumawa po tayo ng pambatang comics dahil ito ay Attack the Kids. Hala? Yun. Hindi, walang ganong Attack the Kids. Market for the kids. Imagine mo, Mel, kung lahat na komikero gumawa ng pambatang comics, di ba? Edi puro bata. After 10 years, marami na ulit bagong komikero. Malay mo, nandun na yung comics messiah. Magliligtas sa ating lahat. Oo. Ayun. May isa pang question dito, EK. Sige. Do you define a comic as a badly made comic? If yes, what are the things that make you refer to it as such?
And if no, Aray. what are the common pointers you can give to komikeros to avoid it? Grabe yung mga suriin questions, no? Mas Aray. heavy hitting kami, nangangamusta lang kami dito sa IKB eh. Aroy. Ayun nga, lahat naman kayo in general naman karamihan pagbibigyan ko ng pagkakataon at karamihan naman po meron namang magugustuhan. Meron paminsan-minsan nagko-komiko na sobrang bata. Malakas na loob na bata. Nakikita. Bukod hindi yung hindi yung mga estudyante ni Sir Robert Magnuson paminsan-minsan merong high school. First year high school, junior high school na. So therefore kita. 'Yun. Meron din yung paminsan-minsan na talagang kita mo na na walang naggabay ba. So sa pag-comic, so naglakas loob lang magko-comic. So medyo kita mo na kulang yung characterization, yung paano mag-panel, hindi ko naintindihan kung yung direksyon nung pagpa-panel or hindi ko naintindihan yung kwento. So at least yun yung tatlong pinaka common na nagiging problema. No matter the style, yun. Na ginagamit. No matter the art style kasi paminsan-minsan meron na ang ganda ng art. Ang ganda ng art. Nakakalimutan na comics, kailangan mag-deliver ng kwento. Yun yung isa sa Meron naman din na magaling mag-deliver ng joke or ng kwento kahit na medyo lacking ng konti yung paano mag-deliver ng art style. So ng art. So medyo yung sa pangkalahatan, medyo okay lumalabas yung yung kwento. Parang sa Sir JP Palabon. 'Di ba? Deceptively simple yung yung style. Pero alam mo may pinupuntahan. 'Yun. Tsaka kilala mo yung characters na pinakilala niya. 'Yun. Yan, sabi ni Rin Barrera, comic ninja lang, malakas. Hoy, bumalik ka na. Hoy, sir, bumalik ka na. Rin, bumalik ka na rin. Oo. Sayang yung kwento mo. Oo. Ay, maganda yung kwento niya. Oo. Kaso naman number 1 lang. Naging busy kasi sa pagpipinta si Rin eh. Oo. Ayun. Hindi. Happy naman ako na successful siya sa art. Nakikita mo na talaga sa exhibit. Pero yun nga, dagdagan mo pa, sir. Ayan. Na-call out ka na. Isa-isa yung mga kwento Isa-isa yung mga nagko-comment na yan. Sino-sino to mga to? Marami. Si Lamik, hindi mo masisi. Yun ang kaya mahirap mag-call out kasi naintindihan mo naman may buhay. Mahirap talaga. May buhay, may college, may trabaho, may pamilya. So naintindihan ko naman. So nakaka-guilty din talaga. Ako aminin ko paulit-ulit lang yung mga nire-release ko wala pa talaga akong ginagawang bago. Lahat yun puro luma. Puro repackage lang. Hello? Pero wala nakakapansin. Hello. Yan lang. Ayan lang. So, ano yung tingin mo na mangyayari sa comics industry in the future? Grabe talaga. Kasi hindi. Wala. Parang tingin mo mawawala yung yung print version ng comics o tuloy-tuloy lang yung print, magiging digital na? Feeling ko pareho mangyayari. Oo, yung parehong may print tsaka digital. 'Yun. Lalo na yung mga balak ng Peacock sa na yung talagang libro, yung eventually na mga Peacock Comiket, yung gano'n. Yung medyo balak na nilang yung mag-release talaga ng medyo libro. Kasi nga naman tama ang Comiket na mahirap nga hanapin sa atin yung yung monthly schedule kasi nga ang hirap ng life. Quarterly schedule nga yung quarterly schedule ng Comiket at Comic-Con nga nahihirapan ng marami. So ang ang target nila libro, 'di ba, pag lumabas. So hopefully mas marami yung gumanon. So parehong digital tsaka
tsaka print, tsaka hopefully naman mapansin na kayo ng big media. Doon ako nalulungkot eh. Ayaw maglakas loob sa sa inyo eh. Kailan gumawa siguro tayo ng yung pinaka-scandalous na comics talaga. Ay, wag naman. Hindi, yung lang, kahit hindi kailangan na skandalo. Kailangan lang na yung mas marami tulad nung nangyari sa 13. Yun din eh, yung hindi lang naman ang 13, ang produkto ng bagong comics eh, yun ang problema sa media eh, yung hindi maglakas loob sa inyo. So, hindi tuloy yung feedback mechanism. Hindi kayo nakikilala. So, therefore, hindi lumalago. Hindi nahalungkat talaga. Pag, kunyari, na-assign ka gumawa ng article, i-google lang din kung ano yung top 5 na comics. Tapos, yun lang din yung mako-cover. So, hindi rin talaga na So, 13, mythology class. Ngayon, Handong starter pack. Agimat. Oo. Pero lahat naman magaganda. Kaya, wala ka rin masasabi. Pressure. Oo. Ikaw, Ikay, ano yung mga personal mo? Kung halimbawa, hindi ka nagre-review ng comics tapos pupunta ka sa isang bookstore, ano yung mga genre na personal na favorites mo? Iba-iba eh. May konting sci-fi, may konting literary, may konting fantasy, konting manga, konti lang. Yan. Yan, at least yun yung mga pinupuntahan ko sa sa bookstore. Yan. Iba-iba. Paminsan-minsan yung mga kailangan sa bookstore na libro. Yan. Meron ka na bang may alam ka bang hindi pa nagagawa ng story about something ganito? Sana may comics about this topic, ganyan. May ganun ka ba na hinahanap o wala pa naman? Hindi. Halos lahat naman na yun eh. Na-cover yun na. Yun. Yung Between All of You na na nagko-comics. Meron yung mga yun nga, yung mga school comics, medyo ulit-ulit. Probably kasi yun yung yun yung alam ng lalo na yung mga nag-uumpisa. So hindi ko naman dinidiscount sa kanila yun. Okay lang naman eh. Tsaka may nangangailangan naman talaga nun eh. Yung mga school comics, tsaka yung may young love kind of comics, tsaka yung mga fantasy, sci-fi, halo. Horror. Kailangan horror. Horror na hindi zombie. Yun. Oo nga, maraming zombie. Yung horror na creepy talaga. Yun yung horror na hindi aswang. Yun. Mga multo din. Okay. Si Colo, magaling. Si Colo. Ano yung pinaka-weird na comics na nabasa mo, Ikay, na nabili mo sa indie? Ako, hindi ko na what? Ginawan mo ng comics tong topic na to. Hindi ko Please Take Care of My Heart? I guess. Hindi ako sigurado. Oo. Pero probably marami-rami na yung yung dumaan sa akin. So probably baka meron ng nagulat lang ako na tsaka yung yung isa doon sa mga darahug, yung yata, pangalawa ba o yung una? Yun. Yung darahug medyo na shock doon ako doon eh. Yung sa bangkay, no? Spoiler alert. Wala na. Hindi mo naman sinabi kung kung saan eh. Sa bleach yun, yung bangkay. Ito may si Mark Rosario. Speaking of 13 Netflix. Hi, sir. Anong comics for you, EK, ang tingin mong magandang i-adapt into one live-action movie to animated series? Go! Hala. Paano to? Yung sa'yo, animated series. Pwede na yung live. Mahirap nga lang si Hotdog Prince na career suicide yata. Hindi ko lang alam kung sinong na lang tayo. Oo, hindi forever tataya. Na lang tayo, EK. Iwanan natin sa live, mga PG yun. Hindi, sila sir, yung mga gawa nila Sir Arnold Ari kasi may mga propose na yan eh. So, if ever kung live
Live. Country. Kayang-kaya yan. Kayang-kayang live yan. Oo. Animated. Live or animated yung Puso Negro para sa akin. Incognito. Tsaka Zona Zero. Sorry. Sila yung gawa nila Faye Villanueva sa kanila Arya Chelabian. Yan. Sa'yo, Mel, ano yung mga picks mo para doon? Para maging Bawal sabihin sariling comics, ha? Bawal sariling comics. Siyempre, yung mga gawa nila Sir Arnold, gusto kong makita yun ng... pero yung kay Arnold, pang movie talaga siya, parang isang buong movie na busog na talaga. Oo. Yung iba doon sa mga... Pasig anime. Oo, bakit ba wala pa? Oo. Diba? Mahirap yun sa live action, kailangan animation yun. Actually, kaya yun eh. Medyo at least yung current na yung current na kaya. Yan nga lang, kailangan ng budget na malupit-lupit. Pero at least, feeling ko medyo kaya na yun eh. Yung current, yung level ng sci-fi niya. Hindi naman kasi sobrang robotic siya eh. Yung pagiging mecha niya, braso, suot, 'di ba? Hindi robot eh, 'di ba? Post-apocalyptic. May mga lugar sa Pilipinas gano'n na itsura eh. Post-apocalyptic. Doon yung yung magastos. Kasi CGI, gano'n. Puro CGI. Ayos. Wholesome kami dito, Nick. Oo nga. Wholesome. Wholesome kami, literal. Wholesome. Ayun, bukod sa comics, ano pa yung pinagkakaabalahan mo? Mahilig ka ba sa books, sa sports, sa movies? Gusto ko sabihin na book, pero marami akong pending na na hindi pa nababasa. Yung naririnig niyo pa minsan-minsan, kasama ako sa romance class, yung mga writer sila sa Pilipinas din ng English yun. Yeah. So mga yan, self-published, so masarap silang sundan. Yun yung mga nakikita niyo nire-retweet ko pag hindi comics yun. So kasi meron sila yung mga libro nila na nire-release. Yun. Masaya silang sundan yung mga libro. Yan. Ikay lahat ba ng indie comics na nabili mo, nabasa mo, at lahat ganun. Alin? Yung Mr. naglag. No. Hindi. Lahat ba ng comics na nabili mo, nabasa mo na? 75 to 80%, I guess. Yan. So, ako aminin ko, hindi pa lahat. Kung nabili ko, eventually, in general, pag nabili ko, mababasa ko, wag mo nga lang hanapin na bukas or within the week. Kaya siya kalat-kalat eh, 'di ba, yung yung mga review kasi minsan yung iba nagtatagal ng konti bago sila mabasa. 'Yun. Pero ayun. Question, lahat ba nung nabasa nyo, nagagawa nyo ng review? 90%. Yeah. 90%. Ano yung dahilan kung bakit hindi nare-review yung iba? Paminsan-minsan, aray po. Paminsan-minsan, meron talaga yung hindi sasabihin na no redeeming qualities pero yung tipong kapag yung pag ito ay ni-review ko ay yung ganon. Pinakamadalas nangyayari yan, paminsan-minsan meron sa inyo na merong mga nagre-release ng ng talagang hindi matindi yung violence. Obviously violence kita nyo naman binabasa ko halos lahat pero meron talaga yung
hindi violence. Meron yung ang hindi ko yata pinapalampas ng matindi yung meron talagang paminsan-minsan na hindi nakapatapatawad yung paano yung pagtrato sa babae. Yun. Yun ang isa. Nabasa akong ganun. May mga nababasa pa akong ganun. Oo, marami naman akong yung sige, okay lang. Tanggap ko mga Ginoo. So, okay lang. Pero meron talaga yung yung hindi ko pwedeng palusutin. Lalo na yung mga kaibigan ko na na dapat ang pag-ibig ay maayos ang ang pagtrato ng both sides sa inyo. Tapos pagbibigyan ko ng pagkakataon nitong talagang walang respeto. Yun. Yun lang. No review for you. Maganda i-review mo pa rin, pero sabihin mo. Sobrang bihira yun. Dapat i-review mo pa rin, EK, tapos sabihin mo na lang, wag ka na gumawa, napaka... Ay, wag na, ayun nga, wag naman. Wag naman. Yun. Meron ako minsan na yung sinabi ko sa review na okay naman po itong kwento na to, pero ako mismo hindi ko masusundan, patawarin niyo ako. 'Yun, na hindi ko nasusundan from here. Pero walang atraso sa iyo, yung ganun, yung very personal lang. Walang personalan. Hindi rin walang personalan trabaho lang, yun talagang due to very very personal reason na hindi ikaw. Ito yung first and only comic na bibilhin ko sa iyo, pero hindi sa iyo ang problema. Kung merong ibang gusto yung sa iyo, wala naman akong reklamo, pakibili mo. Yung ganun, pakituloy niyo na hindi na ako kasali. Yun, pero sobrang bihira yun. Yeah. Ano pala pakiramdam sa iyo yung kunyari may mga komikero na gumagawa para tapos talagang taken into account yung sasabihin nyo. Nape-pressure. Tapos yung talagang nagre-refresh doon sa Instagram, yung tagal naman ang review ni EK. Wag. Di ba bumili na si EK? Di ba bumili sa akin? Oh no. Naku, wag po kayo mag-antay ng ganyan kasi hindi ko mapapredict kung kailan mababasa yung inyo. Sorry. Ikaw, nakaka-influence ka na talaga sa mga komikero. Natatakot na sila. Oh no, wag matakot. Nagabasa lang naman. Hindi, ako nga, aminin ko talaga nung nagsa-start ako, nabasa ko yung review ni EK. Grabe naman si EK. Sino ba to? Oh no, wag. Pero dahil nga doon ginalingan ko talaga dahil sa review na yun. Kaya dapat, yung mga review, good or bad, dapat hinahanapan nyo pa rin ng positive. Totoo. Kasi hindi kayo gagaling kung yung nagpo-focus kayo dun sa bad lang, di ba? Pwede na ako sumuko nun, pero pinagpatuloy ko. Wag. Hindi, ganito. Isipin nyo na lang, na, hindi ako komikero Umaamin naman ako So, pero tagabasa ako. So, ang point ko, yung point of view ko, tagabasa. So, kung hindi ko naintindihan yung kwento, baka yung iba, hindi rin maintindihan yung kwento. So, yun yung risk nun. So, at least the very least, ganun. So, the way ko sinasabi, yung impression lang sa akin bilang tagabasa. So, kung hindi naintindihan sa gawi ko, baka lang. Minsan ako lang yun. Medyo pinoproblema namin. Kasi minsan nagplano rin kami mag-review din ng comics. Kaso baka iba yung dating kasi artist din kami. Tapos pag nag-review ka ng gawa ng iba artist, baka i-take personally. Tapos bigla sabihin, sino ba to? Anong gawa nito? Tingnan nga. Mas magaling ako dito Baka gano'n. Ano to? Hotdog na nagsasalita? No. Tsaka, iba rin magbasa pag komikero ka. Ako 2 beses ko binabasa Isa as a fan, tas isa yung titignan ko talaga. Yun. Hindi yung mga ka-technicalan hindi ko pa rin talaga maibigay yung mga sinasabi ni Sir John. Parang, wow. Hindi ko, yun? Ako, hindi rin talaga ako pag binasa ko, maganda ba to? Yun lang, maganda o hindi. Ganun. Na-enjoy ko ba? Yun lang yung criteria ko. Ang hirap nung paghihimay. Hindi ako masyadong. Oh, no. Yun.
Ayan, ang bilis ng oras, mag-iisang oras na tayo. Ayan, so meron pang questions. Sige lang. Sige, ito muna habang nag-check kami ng mga questions. Hi. Ano yung mga advice mo, EK, sa mga aspiring at sa mga current na nagko-comics na para mas ma-improve pa yung gawa nila? Siguro, alam ko yung yung pinapaspasan bago yung the day before eh. Pero siguro yung yung kapag yung pencil level siguro, ipa-check nyo sa sa tagabasa. Para syempre, para hindi na umabot sa akin na na final product na tapos hindi ko naintindihan yung kwento. So habang habang maaga-aga pa, ipakita nyo yung yung basic run ng kwento nyo sa sa tagabasa with hindi ako sigurado kung pwedeng kung komikero or not komikero, pero ang point ko kung hindi naintindihan ng ibang tao, di at least may oras pa para para baguhin yung kwento para mas para mas malinaw, 'di ba? Kasi wag niyo kalimutan na oo maganda yung art, yung kailangan may art na maganda, pero mas ang importante nagde-deliver kayo ng kwento. So kailangan maintindihan ng kwento nyo, kailangan maintindihan kung sino yung mga characters nyo. Ayun ang isa pala. Relatable ang character nyo, tsaka medyo memorable ang character nyo. Marami na ako nakilalang tao na ginawa ninyo na na dumaan. Pero ang kabisado pa rin ng lahat ng tao si Trece. Kasi memorable si Trece. Hindi naman kailangan yung bonggang-bongga na tagapaglaban ng Maynila. Pero ang point ko at hindi rin yung kailangan extreme ang mga nagpapa-memorable sa character. Pero yung kaya rin hindi nakikilala tayo kasi ang mga character hindi memorable. Ang pinaka binibigay kong example madalas kilala nyo si Deku. Yung ganon. Diba? Halos lahat ng tao, whether sinusundan si My Hero Academia or not, kilala si Deku. Tsaka Deku yung kilala yun. Sige. Well. Oh, 1 hour mark, Mel. 1 hour mark. So, wait lang. Ang point ko, yun. So, kung hindi kilala si Deku, kilala si Batman or Superman, kilala any of the Marvel people. Pero kasi, yung meron kang relatable yung character at some level at relatable yung kwento. Yun. So, medyo mas marami pa sa comics ang kailangan yung memorable ang kwento at memorable ang character. Yun. Para yung may incentive na na sundan, tsaka may magka-following na hindi lang si Ate Trece. Yun. May recipe kaya nung paano maging memorable yung character? Wala kasi depende sa depende sa genre mo, depende sa mo nararamdaman mo na lang, parang kinakausap ka ng character. Hindi, pero This character speaks may to mga me. hindi on a spiritual level. Yung kahit sa'yo, di ba? Yung hindi, kahit papaano meron ang resources naman online at the very least kung paano gumawa ng character na na yung hindi perpekto pero yung gusto mong sundan at gusto mong kilalanin. Yun, ganoon. Yun, maraming gumagawa para sa kwento lang pero hindi memorable. So, yun. So kung kilala mo si Patch, marami sa kasabay ni Patch. Pagkatapos ko basahin yung kwento, si Patch na lang yung yung naalala ko, yung gano'n. Pero si Patch ang ginawa lang niyan nakipaglaban sa sa isang pinadalang kalaban sa kanya, gano'n. Ayan. So may question si PJ Katakutan. Sige. Hello. Nagkaroon na ba ng violent negative reaction to a review? Thanks. Ang intindi ko meron pero hindi ko nakita. Yan. Basta ibablock ka na lang, EK, biglang hindi mo na siya makikita, ganun. Siguro, ewan ko. Pagdadaan ka sa o kaya i-roll out ka, pinatamaan ka sa social media. Okay, basahin niyo yung tablay ni Katrina Olan. Hindi comics, libro yan. Ayan. Libro. Pero maganda. May mecha. Comics. Good evening din.
thank you for watching. Yan. Okay. Ayan. So, thank you very much, EK. Sobrang dami naming natutunan sa Salamat. mga insights mo about review. Hello? And so, kung gusto nyo mapanood ulit itong episode, nasa YouTube to, i-upload namin mamaya. Ayan. Okay. Ayan, comic artist, gumawa kayo. Sabi ni EK. Huwag Oh. kayong tatamad-tamad dyan. Hi, sir. Hello, sir. So, Okay. yung Comic Ninja na na Instagram doon lang yung review mo o may ka pa parang vlog? Hindi na doon na halos kasi nga kailangan medyo mabilis para matapos ko halos lahat. Yun. So halos sa IG tsaka yung yung YouTube channel na aapat pa lang. yung yung review na na mga comics people diyan. Gagaling. Hindi pa ako magaling. Oo. Pero para kung marinig yung boses ni EK, punta lang kayo sa YouTube channel ni Comic Ninja. Yan, sa YouTube. Oo, bumawi naman tayo. Ilan na lang sila tumutulong sa atin. And sabi ni Marian, salamat EK sa pag-review ng comics ko. Helps a lot. You're welcome. Ayan. Huli lang. Marian, ikaw nang susunod dito sa mag-guest ka dito sa babalik ka. Ikaw na next guest. Kala nyo, sa comment section namin pipiliin yung next. Kaya dumaldal kayo dyan. Oo. And thank you very much, EK. Salamat ulit. And ayan, mabuhay ang Filipino comics. Mabuhay si Comic Ninja. Mabuhay si Hotdog Prince. Oo. Sa inyo din. Thank you po. IKP. Oo. Mabuhay. Bye-bye, comics people. Bye-bye. Salamat sa lahat ng